Maayong adlaw mga ka-4Ps, narito ang inyong ML na magbibigay sa inyo ng dagdag kaalaman. Bawat buwan, bumababa ang inyong mga MLs sa bawat barangay upang magsagawa ng ating Family Development Session. At ngayong buwan ng Pebrero, ating tatalakayin ang Republic Act 7394 o ang Consumer Act of the Philippines. Ito ay ang batas na nagpoprotekta sa mga karapatan ng mga mamimili. Layunin nitong mapangalagaan ang interes ng mga mamimili, mapabuti ang kanilang kabuoang kapakanan at maitatag ang tamang gawi sa negosyo at industriya. Narito ang 8 pangunahing karapatan ng mga mamimili ayon sa Consumer Act of the Philippines. Una ay ang karapatan sa pangunahing pangangailangan. Bilang mamimili, may karapatan tayong magkaroon ng akses sa mga batayang pangangailangan tulad ng pagkain, damit, tirahan, edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Dapat tiyakin ng gobyerno at ng mga negosyo na abot kaya at sapat ang supply ng mga ito para sa lahat. Pangalawa ay ang karapatan sa kaligtasan. Ang ating kaligtasan ay mahalaga. Bilang mamimili, may karapatan tayong maprotektahan laban sa mga produkto at serbisyong maaaring makasama sa ating kalusugan at seguridad. Dapat tiyakin ng mga manufacturer at negosyo na ligtas ang kanilang mga produkto bago ito ilabas sa merkado. Pangatlo ay ang karapatan sa impormasyon. Bago tayo bumili, dapat nating malaman ang tamang impormasyon tungkol sa isang produkto o serbisyo. Bilang mamimili, may karapatan tayong malaman ang mga sangkap, expiration date, tamang paggamit at iba pang mahahalagang detalye upang makagawa ng matalinong desisyon. Pang-apat ay ang karapatan sa pagpipilian. Hindi tayo dapat malimitahan sa iisang produkto o serbisyo lamang. May karapatan tayong pumili mula sa iba't ibang brand at alternatibo na may patas na presyo at siguradong kalidad. Panglima ay ang karapatan sa representasyon. Bilang mga mamimili, may boses tayo sa paggawa ng mga batas at patakaran na may kaugnayan sa ating kapakanan. Dapat tayong mapakinggan sa mga isyong may kinalaman sa proteksyon at benepisyo ng lahat ng mga mamimili. Pang-anim ay ang karapatan sa bayad pinsala. Kung nakabili tayo ng depektibong produkto o nakaranas ng hindi maayos na serbisyo, may karapatan tayong humingi ng refund, replacement o repair. Dapat tiyakin ng mga negosyo na hindi tayo malulugi sa ating binabayaran. Pang-7 ay ang karapatan sa edukasyong pamamimili. Ang kaalaman ay sandata laban sa panloloko. Bilang mamimili, may karapatan tayong matuto kung paano maging mapanuri at responsable sa ating pagbili. Dapat tayong maging maalam sa ating mga karapatan at tungkulin upang maiwasan ang pagsasamantala. Ang pang-8 karapatan ay ang karapatan sa malinis na kapaligiran. Ang ating kapaligiran ay bahagi ng ating buhay. Bilang mamimili, may karapatan tayong mamili at mamuhay sa isang malinis at ligtas na paligid. Dapat tiyakin ng mga negosyo at gobyerno na hindi makakasama sa kalikasan ang mga produktong ibinibenta sa merkado. At iyon ang mga karapatan ng mga mamimili. Ang mga karapatang ito ay ginawa upang maprotektahan tayo bilang mamimili. Gamitin natin ang ating boses at pagiging mapanuri upang matiyak ang patas at ligtas na kalakalan para sa lahat. Ang bawat piso ay mahalaga, kaya bilang 4Ps beneficiaries, maging wais at responsable, kilalanin, ipaglaban at gamitin ang ating karapatan bilang mamimili para sa mas maunlad na pamilya at ligtas na kinabukasan. So muli, ito ang inyong lingkod na handang magbigay liwanag sa mga naligaw, nangangailangan at nasa dulo. Daghang salamat mga ka-4Ps!